Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, nung ikalabing-siyam at ikadalawampung siglo century, ay umiral ang tinatawag na women's emancipation. At ito ay nagdulot ng maganda para sa mga kababaihan na itaas ang kanilang antas sa lipunan, sa trabaho, sa politika, at ito rin ay umabot sa iglesia at gayon din sa mga tahanan. Ngunit may isa pang radikal na grupo na umiral din ng mga panahong iyon ng tinatawag na feminist movement. Ito ay isang radikal na grupo sapagkat ito ay naglalayon na itaas ang antas ng mga kababaihan na pantay sa lalaki sa lahat ng bagay o di kaya'y higit sa lalaki. Kaya ito'y nagdulot ng epekto sa pangkalahatan, umabot sa iglesia, umabot sa tahanan, umabot sa bawat pag-aasawa. Ilang mga salita nila ay ating matutunghayan. At ito halimbawa na si Gloria Steinem. Sinabi niya, kailangan nating alisin at ireforma ang institusyon ng pag-aasawa. Sinabi ni Vivian Gornick, ang pagiging housewife ay isang hindi kanais-nais na profesyon. Sinabi ni Germaine Greer, kung ang mga kababaihan ay magdudulot ng kabutihan sa kabuuan, ang kondisyon ay dapat na tumanggi sa pag-aasawa ang mga kababaihan. Sinabi ni Andrea Dworkin, katulad ng isang prostitusyon, ang pag-aasawa ay isang institusyon na nakakapagpa-oppress, very oppressive, nakakagipit at tunay na mapanganib sa mga babae. Kaya alisin ang pag-aasawa. Ganon. At ito po ay talagang kumalat, umabot hanggang sa pananaw ng mga Kristiyano. Ngunit ang issue dito, ang mga pamantayan ba ng Diyos tungkol sa iglesia, tungkol sa tahanan, tungkol sa pag-aasawa, ay pwedeng magbago-bago at ito ay iangkop sa kasalukuyang kultura ng panahon. Maliwanag naman ang sagot, sapagkat ang ating Diyos, sinigurado niya na ang kanyang layunin at pamantayan sa pagpapamilya sa iglesia at sa pag-aasawa ay hindi magbabago, na ito ay nakalagay sa kanyang kasulatan. Binantayan niya sa kanyang Biblia upang hindi magbago itong mga pamantayan pagdating sa iglesia, sa pag-aasawa at sa tahanan. Yan po ang makikita natin. Ngayon, ito'y maliwanag na itinuturo sa ating pinag-aaralan sa aklat ni Titus, sa sulat ni Pablo kay Tito. At dumako na tayo sa nakaraan nating pag-aaral sa Kapitulo 2. At dito nakita na natin sa Kapitulo 1, nagsisirye tayo dito dahil tayo ay nagko-consider ng isang kandidato sa eldership. Kanya nakita natin na ang mga iglesia na naitindig sa Kreta, kailangan nila ng pastor, kailangan nila ng elder, kaya inutusan ni Pablo si Tito na magtalaga ng mga elder sa bawat mga komunidad na naitindig nila dito nga sa Kreta. At ang katungkulang ibinigay sa mga elders ay makikita natin na sila ay dapat magturo ng mga sound doctrine, mga katuruang ayon sa salita ng Diyos upang magdulot ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Sound teaching, sound living. Yun ang tungkulin ng isang elder ng iglesia. Primary duty niya yon, maging sa pulpito o
o sa labas ng pulpito sa kanyang pakikisalamuha sa mga mananampalataya, iyon ang kanyang tungkulin, magturo ng sound doctrine para maglikha ng sound living sa mga mananampalataya. Maliwanag yan. Yan ang kanyang sinabi sa versikulo 1. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay, mga pamumuhay na angkop sa mahusay na aral. At yan ang makikita natin. Kaya yung serye natin ngayon sa Kapitulo 2, sinawag ko siyang sa English, Living Biblically in All Areas of Life. Pamumuhay ayon sa Biblia sa lahat ng larangan ng buhay ng mananampalataya. Kaya tayo may tungkulin na lumago sa kaalaman ng salita ng Diyos sapagkat habang tayo'y lumalago sa kaalaman ng salita ng Diyos, ay lumalago rin tayo sa buhay Kristiyano, sa buhay espiritual. Hindi po yun magkahiwalay. Hindi pwedeng lumago ka sa kaalaman, pero hindi ka lumalago sa pamumuhay mo ayon sa salita ng Diyos. Habang lumalago ka sa kaalaman, lumalago ka rin kung paano mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ngunit nung nakaraan tayo nag-aral, ipinaalala ko sa inyo na sinabi din dito ni Pablo na mahalaga na ang bawat mananampalataya sa loob ng iglesia ay matutong mamuhay ayon sa Biblia sapagkat ito ay merong kinalaman sa ebanghelyo ng kaligtasan at sa salita mismo ng Diyos. Ang nakasalalay, what is at stake here, what is online, tawag sa Tagalog nun. Parang nakataya kung tatawagin, dito ay ang ebanghelyo ng kaligtasan at ang salita mismo ng Diyos. In other words, kung hindi mamumuhay ayon sa Biblia ang mga mananampalataya, malaking epekto nito sa kanilang patotoo bilang iglesia para sa ebanghelyo ng kaligtasan at sa salita ng Diyos. Kaya dito, makikita natin, iniutos ni Apostol Pablo kay Tito na turuan ng bawat miyembro ng iglesia ayon sa age group o ayon sa kanilang katungkulan o trabaho. At yung pamantayan para dito sa mga matatandang lalaki, matatandang babae, mas batang mga babae, mas batang mga lalaki at mga lingkod. Ituro ang salita ng Diyos upang matuto sila mamuhay ayon sa salita ng Diyos. At kung inyong papansinin, dito makikita natin na si Tito ay kailangan niyang i-address sa iglesia ang mga miyembro ng pamilya. Yun pong makikita nating older men, yun din po yung mga tatay Yun din yung mga asawa sa iglesia. Yung older women, yun din po yung mga nanay, yung mga asawa din doon. Maski na yung mga batang babae, binanggit din. Meron na rin silang mga anak na kailangan naturuan na mas matatandang babae. Andun din ang mga batang lalaki. Andun din yung kasama nila sa sambahayan, yung kanilang mga kasambahay. Yun yung makikita natin dito. Kaya, in fact, doon sa chapter 1, verse 11, binanggit niya na doon ang tungkol sa mga sambahayan ng mananampalataya. Dapat patigilin ng kanilang mga bibig yung mga bulaang tagapagturo, pinangungunahan ng mga Judaizers, sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sa makatuwid, ang iglesia ay kinasasangkapan ng mga pamilya, mga may magulang, mga anak, at yung mga kasama nila sa kanilang mga bahay. At upang magkaroon ng matatag na iglesia, kailangan matatag din ang mga pamilya. Yun yung makikita natin. To have a strong church, there should be a strong families in the church. Kung weak ang family sa church, weak din ang iglesia. Kaya napakabigat ng katungkulan ng mga magulang sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Kailangan nilang masusing ituro din kung paano mamuhay ayon sa salita ng Diyos sapagkat yon ang magpapatatag sa mismong iglesia. Kaya ito po'y ating tignang mabuti na
dito, malaking responsibilidad sa ating mga magulang. Bagamat si Tito, kailangan niyang turuan ang bawat matatandang lalaki, matatandang babae, mga anak, at mga kasama sa sambahayan, kailangan sila mismo ay matuto kung paano mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Isa ko pang gustong pansinin natin dito sa mga talatang ito, yung pagpapatuloy ng tinatawag nating biblical na pamantayan tungkol sa pamilya at pag-aasawa ay through generation of families in the church. Ang mga matatanda magturo sa mga bata. Yung mga bata magkakaroon ng anak, magtuturo sa mga anak. Yung mga anak, lalaki, magkakapamilya rin, magtuturo din. Ganun po, cycle yun. Kaya ganun po na hindi magbabago ang pamantayan ng Diyos dahil mahigpit niyang ibinilin. Ito ang mas nakatatanda, ituro sa nakababatang pamilya, ituro ng mga batang pamilya sa mga susunod na lahi upang ang pamantayan ng Diyos ay hindi mababago. Maski mabago ang kultura ng panahon, ang pamantayan ng Diyos hindi. Sa Lumang Tipan, maliwanag din yan. Binasa natin kanina sa Deuteronomio, Kapitulo 6 at versikulo 4 at sa mga susunod. Ito ang habilin ng Diyos sa Israel. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos at ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Para wala na silang gagawin, kundi ituro ang salita ng Diyos, hindi ba? Siyempre naman, yun ay sinasabi lang, walang dapat sayanging panahon ng mga magulang na hindi ituro ang salita ng Diyos. Iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Napakaliwanag ng mga paglalarawan na iyon kung bakit nagpapatuloy ang salita ng Diyos na mayagpag sa Israel hanggang dumating ang bagong tipan. Ang Panginoong Yesus hindi nagbabago. Ang mga magulang ituturo ang salita ng Diyos sa mga anak. Ang mga anak ituturo ang salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Cycle. Kaya 2,000 taon na mahigit ang nakaraan, hindi nagbago. Sapagkat yun ang paraan ng Diyos. Kaya yung mensahe sa ating serye ng biblical living o pamumuhay ayon sa salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang mga mananampalataya ay nakikilala sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. At ang paraan ng pamumuhay na yon, ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos sa iglesia, yan ang kalooban ng Diyos sa pamilya, sa pag-aasawa, at yan ang pinakamainam na mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nung nakaraan din, pinailala ko sa inyo sa ating pag-aaral na si Tito bilang representante ng lahat ng mga elders na kanyang itatalaga, dapat siyang maging halimbawa ng isang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi siya isang tao na magtuturo ng mga tao ay mamuhay sa salita ng Diyos, habang siya naman ay hindi pala namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi pwede yun. Tingnan niya muna ang kanyang sarili. Dapat siyang maging modelo ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Verse 7 and 8 sa chapter 2, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Ang mga elders, mataas ang kanilang tungkulin at responsibilidad. Hindi pwedeng silang magturo kung ang sarili nila ay hindi naman umaayon sa kanilang itinuturo. Kaya napakahalagang paalala sa ating lahat na elders at siyempre sa mga aspirant
na mga elders. So tinignan natin din nung nakaraan, inuna natin yung mga seniors ng iglesia kasi yun ang inuna niya. Older men, older women. Pero dahil sa haba ng aking mga sinabi tungkol sa older men nung nakaraan, hindi na tayo umabot sa older women. Hindi ba? Ngayon, binigyan ko ng diin. Sa panahon natin kasi, ang mga matatanda ay pabigat na yan sa ating society. Hindi na. Parang nawala na yung value ng mga tumatanda na Kasi parang sobra na lamang sila sa society. Hindi na sila masyadong useful sa society ang mga matanda. Pero binigyan ko ng diin, iba ang salita ng Diyos. Ang karunungan ng mga matatanda ay labis na kailangan ng mga nakababata. At nakita natin ang Panginoon, ang kanyang regard sa mga tumatanda ay, sabi niya, hanggang sa inyong pagtanda, hindi ko kayo iiwan, sasamahan ko kayo. Hindi niya binabaliwala. Kanya nga napakahalaga na sa iglesia, meron tayong pagkilala ng value ng mga tumatanda. Huwag niyong tignan kami na mapuputi na ang buhok o nawawala na ang buhok kagaya ko, nawala ng silbi. Sapagkat kung paano tinitignan ng salita ng Diyos ang mga gray hairs, yung matatanda na, ganun din dapat natin bigyan ng value ang mga tumatanda sa iglesia. Kaya sinabi niya, ang mga older men, ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Yan naman ay isang katangiang dapat na totoo sa mga babae, dapat totoo sa mga batang babae din, totoo sa mga batang lalaki, at sa lahat. Hindi niya inalis yun. In fact, hinighlight niya sa mga kabataan. Self-control. Yun lang ang binigyan niya ng diin. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo yan. Pag dumating na tayo sa mga batang lalaki, maghintay muna kayo dyan, mga batang lalaki ngayon. Ngayon, yan ang atin po nakita. Binigyan ng talagang parang kabuuan kung paano, kung ano ang asahan natin sa isang Kristiyano sa loob ng iglesia na nagkaedad na. Naging tinawag ng matandang lalaki. At sinabi ko naman sa inyo, sa bagong tipan, tila nung panahon nila, yung 50 and above senior na yon, matandang lalaki na yon. Kaya ikaw, doon sa binasa natin, 60. Pero ito, nasa sa atin na ito. Kung saan mo gusto ilagay ang sarili mo, makalaga-alaganin ka, 50 ka na, magsi-50 ka na, ayaw mo pa sumama doon sa mga seniors. Pwede pa rin yun. Sabi ko, hindi masama maging bata ang puso, masama maging batang ugali ka. Hindi tama yon, hindi ba? Anyway, ito po ang makikita natin dito. Kaya binibigyan niya ng buot, dapat ano yung na-acquire na katangian. Ayon sa salita ng Diyos, ang mga kalalakihan na nagkaroon na ng natumanda na, yung experience nila due to age, dapat andyan na yung kanilang maging mapagpigil sa sarili, maging kagalang-galang sila sa kanilang pamumuhay, matino, malakas sa pananampalataya, malakas sa pag-ibig, malakas sa pag-asa, sa pagtitiis. Yan ay bunga ng kanyang karanasan sa kanyang maraming taon sa mundong ito. Yun ang inaasahan. Ngayon, focus tayo sa matatandang babae. Kayo kakausapin ngayon at kasama na rito ang mga batang mga babae. Hindi kayo ligtas sapagkat ang pamantayan sa matatandang babae, yun ang pamantayan sa mga batang babae din. Yun ang tignan natin ngayon. Mag-focus tayo sa verse 3 to 5. Sabihin mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kanilang asal. Hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na mapagpasakop sa kanilang mga asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Sinabi niya, likewise, sabihin mo rin,
kung paano itong inaasahan sa matatandang lalaki o sa mga umiidad na lalaki, ganun din kayo. Ito ang dapat na inyong pagsikapan na isabuhay. Yun yung makikita natin. Pansinin natin dito. Bakit ito yung mga bagay na binanggit ni Apostol Pablo kay Tito na kanyang tutukan sa mga kababaihan sa Kreta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat makikita natin na sinabi niya, yung mga taga-Kreta, epitomize ang kanilang karakter na sinabing ang mga Cretans ay palaging sinungaling, mababangis na hayop, mga tamad na matatakaw. Yun ang kanilang kultura na babae at lalaki, ganon sila. Kanya yun yung parang nakasanayan nilang klaseng pamumuhay na dapat nilang i-overcome. Dapat nilang i-mortify sa kanilang buhay. Kaya tingnan natin yung una, positibo. Maging magalang sa kanilang asal. O yung mga tumatandang babae, sabi niya, kung ang mga taga-Kreta, kilala sila sa mga malalakas na personalidad, very outspoken, disrespectful sa authority, mga arrogante ang mga kababaihan. Pero kayong mga mananampalataya na sa Kreta, meron na kayong bagong pagkatao kay Kristo. Kanya kayo, kailangan ito ang inyong maging buhay. Maging godly, maging banal kayo, maging respectful kayo sa lahat ng bagay, maging magalang sa kanilang asal. Ibig sabihin, yung mga nagkakaedad ng mga babae ay hindi na dapat pasaway. Hindi na dapat palaaway. Hindi na dapat naghahanap ng away palagi. Kasi ganun ang dapat nilang i-overcome. At itong maging magalang sa kanilang asal, karamihan ng mga commentaries na nabasa ko, ito'y nagpapatungkol sa ugali ng mga kababaihan sa loob ng iglesia sa pagsamba. Magalang ang kanilang asal sa harapan ng Diyos sa pagsamba. Very godly, very holy ang kanilang demeanor. Yun ang tinutukoy dito, maging magalang sa kanilang pagsamba at sa kanilang asal. Respectful sa lahat ng merong kapamahalaan, maging sa gobyerno, maging sa iglesia, sa mga pastor, maging sa kanilang mga asawa. Yun yung dapat na nakikita sa mga babae na nagkaroon na ng edad, magalang sa kanilang asal. Ito yung inner, quiet spirit of a godly woman. Hindi ibig sabihin na kapag yung babae ay dapat maging magalang sa kanilang asal, ay wag nang umimik. Tumahimik na lang. Hindi naman ganun ang sinasabi dito ni Pablo. Ang mga babae, pwede rin naman nilang sabihin ang kanilang mga ideyas. Pwede nilang sabihin yung laman, yung kanilang mga opinion, pero sa isang magalang na pamamaraan. Very respectful pa rin sila sa kanilang asal. Hindi sila palaaway sa paraan na pwede nilang i-express ang kanilang mga ideas, ang kanilang mga kaisipan. They could speak their mind in a very respectful way. Yun po yung mga nagkaedad ng mga kababaihan. Maging magalang sa kanilang asal. Mga kababaihan nandito sa CRBC o mga bisita, yan ang dapat ninyong trabahuhin, maging magalang sa inyong mga asal. At pangalawa, hindi mapanirang puri at dinagdaga ni paalipin man sa ala kasi halos siya ay magkamag-ana. Ang mga taga-Kreta palainom. Kanya, dahil palainom, mga marites, nangangapit bahay palagi, walang magawa na sa bahay kung hindi makipag-usap, makipagkwentuhan tungkol sa ibang tao. Ganun ang mga taga-Kreta. Ang problema niyan, yung mga mananampalataya na dala pa rin nila yung pagiging marites. Alalahanin ninyo, hindi naman babae lang ang marites. Ang mga lalaki may mga tolits din. Mga tol, what is the latest? Meron din silang ganyan. Mas marami nga matitinding tolits kasi sa marites. Di ba?
Alam niyo kung minsan mag-adaptable tayo sa mga lingwahe ng panahon. Para alam niyo pinag-uusapan. Sino yung marites? Sino yung tolits? Alam niyo na, yun yung mga chismoso at chismosa. Sinabi dito, hindi mapanirang puri. Alam niyo yung Biblia, matindi ang kanyang pagkondena dito sa kasalanan ng paninirang puri. Siyempre, ang kamag-anak niyan, chismis, kamag-anak niyan, backbiting. Ito, ayon sa Biblia, ay tinitignan nito na isang mapanakit, mapinsalang pananalita na pwede niyang magdala ng perwisyo o maski kamatayan sa isang tao. Pwede siyang magasik ng pagkakahati-hati sa iglesia kung ang isang tao o isang tumanda ng babae na siya pa din ay isang mapanirang puri. Yun yung makikita na. Alimpa, sinabi sa Proverbs 10:18, sinabi doon, siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay mga mandarayang labi at siyang nagpaparatang ay mangmang. O sinabi sa 1 Peter 2:1, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan, ganito ang mananampalataya. Yung paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ang lahat ng panglalait o slander. Sinabi doon sa Proverbs 6:16-19, ano yung 7 kasuklam-suklam sa Diyos. Sinabi, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Ano bang version ko ng Tagalog doon? Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Pansinin ninyo, mga palalong mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakata ng mga masasamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Kanya nga inilagay ng Panginoon sa 9 na utos, huwag kang magiging, thou shall not bear false witness sa English. Huwag kang magsasalita ng kasinungalingan. Huwag kang magsisinungaling sa madalit salita. Inilagay niya sapagkat yun ang, dahil sa kasalanan, yun yung ating likas. Maging mapanira, maging sinungaling. Pero bilang mananampalataya na, yun ang dapat nating i-overcome. Ngayon, pasensya na mga kababaihan, kasi yung Biblia sinasabi, kadalasan yung mga babae ang guilty dito eh. Guilty sa slander, guilty sa chismis, guilty sa paninirang puri. Pero siyempre, hindi lang naman mga babae yan. Sinabi ni Pablo sa unang Timoteo 5:13, ito'y tungkol sa mga kababaihang balo. Bukod dito, ay nangangaral din naman na maging, bukod dito ay nangangaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakyalam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Kanya nga, yung mga kababaihan, minsan wala na silang magawa kung hindi mag-usap sa buhay ng iba. So ito yung sinasabi sa atin. Mga may edad na mga kababaihan, ito po ay ating iwaksi na hindi nararapat na manatili sa mga Kristiyanong babae na nagkaedad na. Kailangan magbantay sa inyong mga pagsasalita o sa inyong mga sinasalita. At checkin mo, i-examine mo. Tuwibang may sasabihin ka sa ibang tao, baka guilty ka na sa slander. Huminto ka kagad at humingi ng tawad sa Panginoon. Sinabi, idinagdag nga yung mga babaeng palainom, siyempre, wala naman ako inaasahan ditong lasenggang babaeng miyembro. Baka meron lalaki. O kung may babae, magsisika na, hindi dapat sa babaeng inom ng alak. So, hindi nararapat yun. Yan ay hindi nararapat sa isang lalaki.
sa isang babae, maski na sa isang lalaki na maging lulong sa alak. Iyan yung makikita natin. At yung pangatlo, sinabi, dapat silang magturo ng kabutihan. Mga may edad na babae, yan ang dapat na lumalabas sa inyong mga labi. Kayo ay nagtuturo ng kabutihan. By action, by speech, dapat yun ang nakikita eh. Ibig sabihin, imbis na ginagamit ang salita sa paninirang puri, saan dapat gamitin ikanya ang bibig ng mga babaeng may edad na? Sa mabubuti, sa kabutihan. Yun ang sinasabi niya sa atin dito. Nagtuturo siya ng mabubuting asal. Kung tinatawag natin good manners and right conduct, yan ang lumalabas sa kanyang bibig, yan ang kanyang itinuturo. Doon sa unang Timoteo 5:10, binasa natin kanina doon, ang halimbawa ng mga may edad na mga balong babae, sinabi na may mabuting patotoo sila tungkol sa mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Na siya ay nagpapalaki ng mga anak, na siya ay nagpapatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal. Hindi natin kultura, naghuhugas ng paa ng mga kapatiran. Yung iba, ginagawa yun. Dumadamay sa mga naghihirap, itinatalaga niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Ito yung inaasahan, sa mga nagkaedad ng mga babae. Merong special show of kindness. Babaeng handang tumulong sa mga nangangailangan. Babaeng handang i-extend ang kanyang kamay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Na-appreciate ko mga kababaihan natin. Tila yung mga may edad ang gumagawa niyan. Talaga, yung Damayan Project. Bakit nila pinagkakahirap? Minsan, di nyo alam, ang hirap na hirap sila magkano ba itong mga damit na lumang ito para lamang itulong sa mga kapatirang may pangangailangan, lalo na mga may sakit. Sapagkat alam nila, sa puso nila, nais nilang gumawa ng mga ganong paraan at makatulong sa mga nangangailangan. Yun ay isang halimbawa ng gawa ng kabutihan. Dapat sila nagtuturo ng mga kabutihan sa loob ng iglesia, sa older women. Ito yung inaasahan po sa inyo. Alam ninyo, mahirap, hindi ba? Sabihin niyo si Pastor Mon, ang taas ng pamantayan na binanggit sa mga nakakaedad na babae. Sinabi doon, maging magalang sa kanilang asal. Mahirap maging magalang sa asal, lalo na kung mahirap maging magalang sa mga taong hindi karapat-dapat, pero kailangan pa din. Hindi mapanirang puri. Ang hirap yata nung tumahimik na lamang at hindi manira ng puri ng iba. Ang hirap yatang magturo ng kabutihan. Malaking oras, malaking resources ang aking isasakripisyo pag ginawa ko iyon. Pero mga kapatid, kung may edad na babae, alam ninyo, mataas man ang pamantayang ito, pero hindi po imposible ito. Pursuable ito because of God's grace. And by the work of the Holy Spirit, He can make you the kind of older women as you are to be according to the Bible. You need to work on this. Yun yung makikita natin sa bagay na yan. At yun ang inyong trabaho. Yun yung una, na bahagi tungkol sa mga kababaihan. Yung proper personal conduct. Tignan naman natin. Yung proper domestic conduct. Ito, mahalaga ito. Proper domestic conduct. Yung nararapat na pamumuhay sa loob ng tahanan. Yun yung makikita natin. Basahin natin, verse 5. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang mga asawa upang huwag lapastanganin ng salita ng Diyos.
Now, pasili natin, di ba yung specific scope ng dapat silang nagtuturo ng mabuti, ang specific scope niya na yung pagtuturo nila sa mga mas batang babae sa loob ng iglesia. Teaching the young women to be godly in their domestic life. Sa buhay nila sa pamilya. Yun yung makikita natin. Kaya malaking lesson ito sa atin bilang iglesia. Kailangan nating i-develop yung kultura na yung older women ay accessible sa younger women. At yung younger women, handa silang lumapit sa older women upang humingi ng mga payo na magbibigay ng payo ayon sa salita ng Diyos. Kaya ini-encourage ko lahat dito ng kababaihan. Siyempre, kasama din ang mga kalalakihan dito. Kayo na mga kabataang babae, lumapit kayo sa mga may edad na babae sa iglesia. Kayong mga matatanda, mahirap yung matatanda no? Umiidad na mga babae. Handa kayo dapat pag may kailangan sa mas batang babae ng inyong oras upang sila ay tulungan, payuhan, dapat maging handa rin kayo. Ito yung kulturan dapat ma-develop. Sapagkat yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung older women should be teaching the younger women. And that is what is supposed to be in the church of the Lord. Families are training one another to live biblically. Yun yung napakahalaga para sa atin dito sa CRBC at siyempre sa lahat ng mga kababaihan. Mabigat dito. Dahil ang mga may edad na babae, magtuturo sa mga mas batang babae, kailangan iseryosohin. We should take seriously older women. Yung domestic life natin, para ituturo natin yan sa mga susunod na henerasyon, sinabi niyan, sa mga batang mga babae. Kanya kayo na mga may edad na babae, kailangan, kilala kayo na mapagmahal sa inyong asawa, mapagmahal sa inyong mga anak, kilala kayo sa pagpipigil, kayo ay dalisay, pure sa inyong puso, at kayo ay mabuting manggagawa sa bahay, workers at home, at mapagpasakop sa inyong mga asawa. Ituturo nyo kasi yan sa mga batang babae. Pag nakita nila, yung matandang babae sa iglesia, puro pasaway, paano naman kami? Sila na lang susundan namin. Hindi pwede. Kailangan yung pamantayan nila, yun ang nararapat nilang tignan, namumuhay sa salita ng Diyos. Mamumuhay din kami ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang dami kong pwedeng sabihin dito kasi yung kultura nga natin ngayon, dahil sa women's emancipation, yung pag-iral ng kalayaan ng kababaihan, yung lumabas na mas radikal na grupo, yung feminist movement, makikita nila natin doon na iniba nila ang landscape sa iglesia, sa tahanan, at sa pag-aasawa. At talagang sinisira nila kung ano ang itinakda ng Diyos na pamantayan sa kanyang salita. Kaya dito, makikita natin, ngayon, sa panahon natin, yung maski na yung mga asawang babae ay inahanap nila yung kanilang kasiyahan, kapuspusan, fulfillment sa labas ng tahanan. They are looking for their fulfillment and happiness outside the home. It should not be that way. Women and mothers at that, they should find their happiness and fulfillment in the home, first of all. Hindi sinasabing, hindi dapat mag-pursue ng anumang karir o trabaho ang mga babae. But the happiness should be first and foremost, the family. Kung maganda ang trabaho mo, kumikita ka ng marami kang naibibili para sa iyong mga anak. Pero yung pamilya mo, sa lahat sa iyong pagtuturo, sa lahat sa iyong panahon, mas mapanganib yun. Sapagkat sinasabi ng Biblia, dapat ang kaligayahan ng isang asawa o ng isang ina
ay nandoon sa tahanan. Alam niyo yung Proverbs 31, yung virtuous woman, napakagandang halimbawa nun eh. Ang sipag niya magtrabaho para makatulong sa pangangailangan ng pamilya, pero ang sipag niya ring magmahal sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Hindi niya pinababayaan ang kanyang asawa at mga anak. Yun yung makikita natin doon. So, sinabi doon sa aking nabasa ay ganito. Sinabi ayon sa worldview, sinabi doon, ang tahanan ay boring, drudgering, kakabagnot na lugar ang tahanan. Ngunit sinabi ng Biblia, ang tahanan para sa mananampalatayang babae, haven yon. Galing sa Panginoon ang kanyang tahanan. Sinasabi din ng mundo, ang homemaking and children ay pabigat. Ba't ko gagawin yun? Pero, sinabi din sa Biblia, God's gift yun sa mga mothers, sa mga asawang babae, sa kanilang mga ginagawa sa loob ng tahanan. Sabi ng mundo, binavalue nila yung material success and self-gratification. Pero sinasabi ng Biblia, ang value ng character at godliness, nag-i-invest ang Kristiyano sa pamilya. Yung lugar ng mga bata, sinabi sa kasalukuyan, ilagay na lang yan sa child care, bahala na, sila na mag-alaga, sila na magpalaki sa mga anak. Pero sabi ng Biblia, ang mga magulang, mga asawa, sila talaga yung pangunahin na nagtuturo, nagsasanay sa kanilang mga anak, nagpapalaki sila ng mga batang kikilala at may pagkatakot sa Diyos, kumikilala ng salita niya para sa kanilang buhay. Sinasabi ng mundo, ang tahanan, ang pagpapamilya, sagabal yan sa karapatan ng aking fulfillment, sabi ng ilang mga kababaihan. Pero sabi ng Biblia, nasaan ba dapat ang fulfillment ng babae? Sa tahanan. Yun ang higit niyang dapat na fulfillment sa tahanan. Kaya tayo'y nabubuhay sa kasalukuyan na ang motherhood is no longer considered womanhood. O di kaya womanhood is how you succeed o how your success is measured outside the home. Yun yung makikita natin, ang malaking problema sa panahon natin, mga lalaki. Yung problema, pagka yung mga kalalakihan, inaalaw ang mga babae na ganapin ang tungkulin ng babae sa tahanan. Merong mga pagkakataon, hindi maiiwasan na yung babae ang kailangan magtrabaho. Pero dapat magsikap ang lalaki na siya ang maging pangunahin na tumutustos para sa pamilya at tunay na tumutulong upang sa gayon ang kanyang asawa ay magampanan niya yung kanyang domestic responsibilities. Hindi yung wala siya sa bahay sa buong maghapon. Ang lalaki sisikapin na yung kanyang asawa makapaggugol ng maraming panahon sa loob ng tahanan. God wants wives to make housemaking a priority. A woman's home is the primary arena of her ministry. It also makes a statement about her values. Dapat yon. Sinabi yon ni Elizabeth Elliot. Kung susukatin mo ang successful woman, tignan mo siya sa kanyang sambahayan. Not in her career. Tingnan mo siya sa kanyang bahay. So sinabi niya, teach them to love the older women, teach the younger women. Presumably, ito siyempre, yung mga younger women, may mga asawa na rin at may mga anak. Love their own husbands. Alam niyo ang buhay pag-aasawa, siyempre, ang hirap-hirap dumadaan yan sa maraming pagsubok At kung minsan nasusubok yung pagmamahal na yan, na ilalagay siya sa isang kalalagayang mahal ko ba itong pinakasalan ko? Pero dapat, ang pagmamahal
ay hindi base sa sirkumstansya. Ang pagmamahal ay hindi pa base sa damdamin. Ang pagmamahal ay isang commitment. Isang commitment, anuman ang mangyari, mamahalin ko siya. Hindi yun magbabago. Ganyan ang dapat iniuturo. Maski mahirap na sa babaeng magpasakop at magmahal. Kailangan ituro, magmahal, ang mga babae magmahal sa kanilang mga asawa. At pangalawa, love their children. Magkasama ito. Love their husbands and love their children. Kasi yung pagmamahal, una sa lahat, yan ang basihan ng pag-aasawa Yung pagmamahal nakabase sa self-sacrifice, sa commitment. Diyan nakabase ang pag-aasawa. Hindi yan sa damdamin. Hindi pag wala na yung romance, wala na rin. Hindi po pwede. Hindi tayo nabubuhay sa fairy tale stories ng mga pag-aasawa. Ito yung pagmamahal ng sakripisyo at paglilingkod. Pagmamahal sa asawa, pagmamahal sa mga anak, mga may edad na babae. Yan ang ituro nyo sa mga mas batang babae. Huwag silang bumigay na mahalin ang kanilang asawa at mahalin ang kanilang mga anak. Sinabi ni Elizabeth Elliot, motherhood is a holy calling, a lifelong commitment to love, cherish and nurture the precious lives entrusted to us. Yan yung motherhood. It's a calling. It's a holy calling from the Lord. Siyempre, nandun yung sober-minded, may self-control, matinong pag-iisip, nandun yung pure, chaste, holy, sincere in all its dealings, walang malice, walang self-seeking, pure. Yun ang ituturo ng may edad na babae sa mga kabataang babae. Maging pure sila sa kanilang lahat, maging sa kanilang morality, maging sa kanilang mga kagustuhan, maging dalisay, maging banal, maging sincere sila. Yan dapat ipinapasa ng may edad na babae sa mas batang babae. At higit sa lahat, workers at home. Sa Tagalog, ang ganda ng pagkakasabi dito, sinabi ay masipag sa gawaing bahay. Kasi yun po ang literal na translation sa original. Masipag sa gawaing bahay. Mga babae, masipag dapat sa gawaing bahay. Hindi ito kasambahay, hindi ito katulong. Hindi naman siya kailangan ng lumahat ng, sawa ko. Luto ng luto. Mula umaga, gigising, lumadaling araw, luto na luto. Luto para sa akin, luto para sa mga anak, mamaya. Ayoko na, pagod na ako. Pero natutuwa naman ako sa sakripisyo niya. Talagang ginagawa niya yon. Masaya siya. Although nagre-reklama. Masaya siya. Daw palagi niya, araw-araw yun ang kanyang routine. Nagtataka naman ako, araw-araw nagre-reklamo siya. Hindi na nasanay. Kung minsan, yung mga insensitive na kagaya ko, hayaan mo na lang siya. Pero ako nagluluto at naghuhugas ng pinggan, paminsan-minsan. Siyempre, para matulungan naman siya. Madalang yun. Once in a blue moon, I do that as well. And laundry, ginagawa ko din yan. Ngayon, yan yun masipag sa gawaing bahay, older women. Yan tanong, masipag ka ba sa gawaing bahay? Ano ituturo mo sa mga batang babae kung hindi ka masipag sa gawaing bahay? Hindi naman. Ang puntos dito, yung nanay o yung asawa, meron siyang overall supervision sa gawaing bahay. Hindi naman siya kailangan yung gumawa ng bagay, pero inaasikaso niya na hindi napapabayaan ang lahat ng gawaing bahay. May mga bahay na meron silang kasama, merong kasambahay, merong ganyan. Siyempre, yung asawa, hindi niya hayaan lang. Wala akong pakialam, bahala na kayong gumawa. Hindi, overall siya yung umaasikaso niyan. Ganon siya kasikap. Masipag siya sa gawaing bahay. Sinabi din sa isang nabasa ko, we see here that the older women
are to train the younger women to love their husbands. And today, in our long, extended me generation, we sorely need this kind of instruction. Our society has drilled into the youth that it is all about them. However, this is not Bible and this is not reality. It is really all about the family, not about me. And all about the husband and the children. Handa na ba kayo, mga gustong mag-asawa dyan? You know, ang inyong calling pag nag-asawa kayo, prepare yourself. Ay hindi masayang mag-asawa. Masaya. Masaya pala. Masaya. Hindi pala madali. Hindi. Masaya. Hindi pala madali. Pero masaya. Masaya. Mga lalaki, hanapin ninyo ang may ganitong karakter na babae, nagsisikap, siyempre, yun ang gusto mo rin sa iyong sariling tahanan. Naalala ko si Ate Nancy, meron siyang cooking class, meron siyang sewing class. Kasi talagang, bagamat wala siyang mga anak, talagang masipag siya sa mga ganyan sa gawaing bahay. Hindi naman siya naglilinis hindi ko pa nakita si Ate Nancy naglampaso. May tagalampaso siya, pero masipag siya sa bahay. Yun yung makikita. Kayo mga babae, no? Kung meron kayong mga kakayahan, i-train nyo ang mga kabataang babae ng mga gawaing bahay. Mag-cooking lesson din kaya kayo. Mag-sewing session din kaya kayo. O kaya, cleaning session. Working party tayo. Anyway. And siyempre, malaking usapin ang submissive to their husband. Pero yun ang isang tungkuling dapat na pagsikapan, maging mapagpasakop sa kanilang asawa. So, senior ladies, ang spotlight sa iyo ngayon. How do you see yourself with this characteristic and with this standard in domestic life? Mahirap mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Older men, older women. Pero kayo ng mga younger women, sikapin ninyo na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ikakausapin ko kayo, baka ilan dito sabihin ninyo, Pastor Mon, wala akong asawa, single ako. Pastor Mon, nagkaasawa ako, hindi ako nagkaanak. O, Pastor Mon, balo na ako Ano pang gagawin ko? Asawa ko, wala na. Tapos di ako nagkaanak. Anong gagawin ko? Alam niyo ang pamantayan ng Diyos hindi nagbabago. Si Pablo, bachelor until he died. Si Titus, si Timothy, hindi sila nakapag-asawa. Hindi natin alam. Pero wala talagang record na nag-asawa si Timothy at si Titus. But they can teach the older men, the older women, the younger women. Because the standard of God does not change. So maski single ka ngayon, hindi naman magbabago dahil single ka. Yan pa din ang iyong tuturo. Yan pa din ang isasabihin mong tungkulin ng bawat babae. Kung may ihingi sa iyo ng payo, pwede ka pa rin magbigay ng iyong payo ayon sa salita ng Diyos, maski wala kang asawa, maski wala kang anak, o ikay balo. Yun pa rin ang pamantayan ng Diyos na inaasahan sa bawat babae. At yan ang iyong ituturo. Para sa iyo din ito, kapatid na babae, na maski na single hanggang ngayon, baka nga lifelong commitment mo na yan bilang single. Lord willing. Anyway, I have not seen any woman who did not desire until old age to get married. Pero satisfied sila sa kanilang buhay. So mga seniors, let's pray for God's grace na gawin niya tayo angkop ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ano man yung failures natin, remember 1 John 1:9 is faithful and just to forgive us all our sins. It's not too late for us. We can still learn and mortify those remaining sin. Younger men, younger women, as believers, you ought to aim to become the kind of older men and older women because you will be the older man
the older woman in the coming years. Sa mga older men and older women, I advise you to read the book by Clifford Fund, yung Autumn Gold. Basahin po ninyo yun. It's about the joy of becoming old. Mga kaibigan, yung mga sinabi ko ngayon, maaaring lumampas sa iyo, puro tungkulin ito sa pamilya, tungkulin ito sa mga anak. Paano gagawin? Anong kinalaman nito sa akin? May kinalaman niya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Because the gospel of the Lord Jesus Christ produces this kind of living. The only reason, ang tanging dahilan kung bakit pwedeng mamuhay ayon sa Biblia, ang mga makasalanang iniligtas ay dahil kay Kristo. Sila ay ginawang bago kay Kristo. Kaya kaya nilang mamuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya kailangan mo rin ang Ebanghelyo ni Jesus. Hindi pwedeng wala si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Walang pag-asa. Mag-asawa ka man, hindi ka man mag-asawa, tumanda ka. Kung wala si Jesus sa iyong buhay, walang kabuluhan ng iyong buhay. Kaya ngayon ang pagkakataon mo, ang Ebanghelyo niya ay para sa iyo, kaibigan ko. Manalangin tayo. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa iyo sapagkat habang tinitignan namin ang mga pamantayang ito para sa amin upang mamuhay ayon sa iyong salita, bagsak kami. Malayo, Panginoon. Pero nagpapasalamat kami dahil sa kilos ng banal na Espiritu at sa iyong biyaya, pwede namin sikapin, mamuhay ayon sa iyong salita. Kaya ikaw po, bawat isa dito sa CRBC, older men, older women, younger women, talagang magsikap mamuhay ayon sa iyong salita. Gayon din, pinagkakatiwala namin ang mga kaibigan namin na nandirito ngayon, maging bata man o matanda, na nakaririnig ng Ebanghelyo linggo-linggo, na sila'y makasalanan na sa ilalim ng iyong hatol, na ang tanging pag-asa ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Si Jesus na namatay sa cross ng Kalbaryo at nagbigay ng kanyang sarili upang magligtas ng mga makasalanan. Ikaw ang kumilos sa kanila at makita nila si Jesus na tanging pag-asa para sa kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ito pong lahat ay dinadalangin namin sa iyo ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen.